four-deck model. So, yung four-deck model daw ay na-develop noong 1990s na applicable sa lahat ng sitwasyon. So, ano yung four-deck? Yung F is facts. Yung O is options. Yung R is risk and benefits. Yung D is decide. Yung E is execute. And C yung check. So, okay lang to kasi ini-evaluate dito yung options at saka yung risk and benefits nung bawat options pati nung facts. So, hindi sila nag-ooperate without valid facts. Okay, hindi lang basta document, yung laman ng document, yung information. Hindi lang basta yung may nakaprint lang, yung laman nun, yung sense nun. So, yun yung maganda sa four-deck na na-develop noong 1990s, no, na ano, and then papasok na rin ako dito sa isa pang vlog na pwede nating ilagay, no, kasi pag nag-a-analyze ka dapat maayos, pero dahil sa nag-overthink ka, magkakaroon ka ng analysis paralysis or ano tawag rito, analysis or paralysis by analysis. Hindi ka na makapag-decide dahil sa dami ng information. So, halimbawa itong four-deck yung ginamit mo. So, kung nagkaroon ka na ng information overload, wala ka na. So, yun, di ba? Mahirap din yung masyado tayong analytical, yung masyado tayong technical. We have to look into the human side of things sometimes. Ano yung human side of things? Yung personal comfort, yeah, yung tamang pahinga, sometimes ang cause nun is completely human emotions or hindi niya kasundo yung ng project team, yung mga ganyan, no. Ang isang project o ang isang bagay o isang kumpanya kumikita dahil sa mga tao. So dapat tingnan din natin yung human side, yung facts about human sides, yung options and benefits na pwede sa risk and benefits na pwede sa mga empleyado bago natin pag-decide, bago tayo mag-execute. At kung i-check natin yun, babalik tayo dun sa naunang 4D, dun sa 4D. Well, we have to validate everything. So, yun na yun. So, may iba vlog akong mga idioms at yung cycle of paralysis analysis or analysis paralysis. So, yun lang. So, Pasko na-discover natin yung four-deck. So, magandang pag-aralan, no? Magandang malaman. So, yun lang po.